okay, magde-date sana kayo eh, hindi ba? Ang naging routine po kasi namin, hahatid ako ng tatay ko para po magkasabay kami sa hapon. Oo. Dahil ayaw na po niya na mag-drive pa ako ng motor para po magkasama kami sa isang motor lang. Oo. So, nung araw po na yung umaga, nagpahatid po ako. Pero, ewan po, parang may something sa akin na magpasundo po ako. Oo. So, yung everyday po niyang ginagawa, nagkikinig, dahil bago po siya umalis. Oo. Tapos, ang sabi niya lang po, maya-maya ako uuwi. Nasa work pa siya nung nagpasundo po ako. Sabi ko po, baka babalik siya sa work niya. Okay. Sabi ko po, okay. Sabi ko ganyan. Tapos yun po, kasi syempre po, okay na. Nakapalis na po siya. Ako po, nagpatuloy lang ang aking araw naman. Ano yun. Tapos po nung tanghali, so tinawagan ko po, tinry ko pong tawagan. Nung una po, hindi po siya sumasagot. Tapos nag-try po ulit akong tawagan. Sumagot naman po. Pero hindi na po siya ang sumagot. Sino sumagot? Ang sumagot na po ay yung biyanan po ng pinsan ko. Okay. Tapos sabi niya po niya, na-aksidente nga daw po. Tapos sa hospital na po daw ako magpunta. At doon ko na nga po nakita siya. Ang nakita ko una, yung kapatid niya na nurse po. Kasi siya po yung unang tinawagan. Ate, itsura ni James. Silip pa siya. Namatay siya dyan eh. Paano naiiba ng hospital kasi neurologist na yung sa hospital. Ang nagings. Bumababa na po yung oxygen niya. Pati na rin yung heart rate niya tumataas na rin. Gerald, hospital yung si James. James, si Gerald to. Alam ko naririnig mo ako. Alam ko naririnig mo ako. Gerald to. James. James, di ba nangako ka? Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Sabi mo, magsasama tayo, umuwi natin. Hindi mo ako iiwan. James, ang bagay ka. Alam ko na narinig mo ako. Nandito lang ako. Hindi ka iiwan. Umuwi na. Based po sa results ng CT scan, may blood loss po ang brain, sir. Ano ibig sabihin ng Dok? Kung makasurvive naman si sir, mukha pong mabubulag siya sa isang mata. Ito, ang mahalaga po sa akin, mabuhay po si James. Dok, kahit anong mangyari, tatanggapin ko ang kalagayan ng asawa ko. Halagaan ko po siya ang buhay. Ito kanina pa-irregular yung vital sign ng kapatid ko eh. Baka naman meron pang mga medical tests na kailangan gawin. Well, actually, I conducted other tests for the patient. What the patient is experiencing now is not congruent with the CT scan findings. Yes, he is unconscious now, pero blood loss ang nakikita sa CT scan. Kaya you need to sign another waiver later for me to do the diagnostic tests for the patient. Kahit anong test, Dok, gawin niyo mas mabuhay na po yung asawa ko.
Ay, oh. Kung nakita sa FB, nakita agad. Ikaw, sa ospital na nga tayo, nang-aasal ka pa dyan. Hindi, totoo. Pero hindi lang kita pinakawalan eh. Pero love, may request sana ako sa'yo. Sige lang, kahit ano, gagawin ka para sa'yo, ha? Ano yun? Gusto mo maging masaya ka lang. Kasi parang hindi na hindi pa din pangako ko sa'yo na mahalin kita. Kahit mapatingin mo. Nagsasabi mo, mabubuhay ka pa. Gagawin ka pa, di ba? Alam, di ba, nabawi pa ako sa'yo. Di ba, mag-date pa tayo. Valentine's date natin. Ano sabi ko? Siya. Mahal na mahal kita. Ikaw yung kumakain. Mahal. Ang sweet yan. Lamig na po ito. Mabubuhay ka pa. Mabubuhay ka pa, mahal. 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 Subscribe now to #KPK YouTube channel to click here to subscribe your channel and to click the notifications bell to below. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.